Welcome to our L4 Leadership Academy for Life Group Leaders. Kahit tayo pa lang po tayo nasa tamang oras na palakpakan po natin ang Panginoon. And we're we're glad because you made it. Ayan, baka po na traffic lang po ang ating mga kapatid. So, tayo po ay nasa pang ilang topic na, Mami? Pangatlo na po, no? The third topic. Yes. So, napakaganda po dahil isang legend. Wow, legend. Sa pananampalataya po talaga ang ating teacher for this afternoon. So, I'm very excited as well. So, I hope po na makahabol po yung ating mga kapatid kasi hindi naman po mahaba magturo ang ating teacher. So, purihin po ang Panginoon. So, without further ado, let's open in prayer. Father God, we give you all the glory and all the highest praise. We love you and we adore you, Lord. And we're here today. We are ready, Panginoon, for another learnings. Nais namin, Panginoon, na makarinig ng fresh revelation from you. At patuloy mo kami, Lord, na i-equip, Lord, to be effective life group leaders. To lead, Lord, our families. Lord, yung mga aming dinidisciple, ang aming church, Panginoon, ay maging kagamit-gamit kami, O Diyos, sa ikalalago, Panginoon, ng iyong iglesia. Panginoon, maraming salamat, O Diyos, sa lahat ng mga anak mo na narito nagbigay ng time, ng effort, Lord, to be here, to attend, to learn. Lord, bless them beyond their expectation in Jesus' name. And we also welcome your presence, Holy Spirit. Lord, give us wisdom, understanding, and also, Lord, maging joyful ang aming pag-aaral sa hapon na ito, Panginoon. And we are just excited to meet you once again, Panginoon, in this gathering. Lord, we give you all the glory, honor, and praise, and we thank you, Lord, for the opportunity to learn more. This we ask in prayer in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. At katulad ng ating nakagawian, tayo po muna ay aawit ng ating theme song. Ayan. Yan, sige po, umawit muna tayo. Happy are those that are called Christians, living in Jesus with valued existence, surrounded by holy worshipers, blissful with gladness and thankfulness. Abundant life is what we hold, in mercy and love He fills our soul. Abundant life is what we have. This is the promise of our God. Abundant life is what we receive. Your fullness of life begins here. We are triumphant in all our endeavors. As one, we're more than conquerors. God's light and love are what we share. Working in ministries and constant care. Abundant life is what we hold. In mercy and love He fills our soul. Abundant life is what we have. This is the promise of our God. Abundant life is what we receive. Your fullness of life begins here. Abundant life is what we hold. In mercies and love He fills our soul. Abundant life is what we have. This is the promise of our God. Abundant life is what we receive. Your fullness of life begins here. Abundant life
is what we hold. In mercies and love He fills our soul. Abundant life is what we have. This is the promise of our God. Abundant life is what we receive. Your fullness of life we can see. Oh, your fullness of life we can see. Your fullness of life we can see. Your fullness of life we can see. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sige po, ay bago tayo maupo, tayo po ay kumamay ng tatlo na hindi po natin laging nakakasama. Ayan, welcome po. Welcome back. And we are just resuming our L4 leadership training. Ayan. Praise the Lord. And dahil marami pa pong bakanting seats, please occupy where you are comfortable in. So, ay ano ba yan? Ayun, nawala ng signal. Ayan. So, ayan. Di na po natin patatagalin. Handa na po ba tayong matuto? And to receive and hear fresh revelations from the Lord. And I'm very proud to introduce our teacher for tonight. Siya po ay matagal na. Siya po ang roots of the ministry of Abundant Life Church. Siya po yung co-founder ng Abundant Life Church. Siya po ay ang butihing asawa ni Pastor Ching Barte. And I'm very proud to introduce my lola, my grandmother. Ayan, kung saan ako nagmana. Yon. So, atin pong tanggapin ang ating tagapagturo sa gabing ito, Pastora Evelyn Barte. Salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maganda ba ang hapon? Medyo maulan, ano? Pero okay, kasi presko. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos sa pagkakataong muli binigay sa inyong lingkod na magamit nga sa hapong ito. Alam niyo mga kapatid, tuwing ako'y tatayo, yun ang sinasabi ko. Salamat sa Diyos sa privilege. Kasi alam niyo ba na kapag kayo nagsishare, pribilehiyo ito. Hindi ito yung gusto nyo. Hindi ito yung pwede nyo basta gawin. Ito ay binibigay na privilege ni Lord para sa atin. Ngayon, kapag tayo pinahintulot na Diyos na gamitin niya, ibig sabihin, bibigyan niya tayo ng karunungan. Kung tayo ay umaasa sa Kanya. Kung tayo ay maniniwalang ikaw ay ginagamit ng Diyos. At ikaw naman sa katawan mo, kung ikaw ay napagagamit talaga sa Diyos. Baka naman pag tayo ay gusto mo lang magyabang, ay huwag na. Hindi na maganda yon, walang mangyayari. Pero kung ating aaminin na ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos at sa Diyos tayo aasa, He is faithful. Tapat ang Diyos sa Kanya mga salita. Ngayon mga kapatid, wala akong PowerPoint. Pero may libro tayo. Kung ang libro nyo ay yung doctrine, The Great Doctrines of the Bible, meron kayo nito? Great Doctrines of the Bible. Yan. Nasa page, ano bang page ito? Ano ba yung page natin? Doctrines of Faith. Yan. Doctrines of Salvation. Sabihin, yung pananampalataya, faith. Page 5. Kung ang inyong mga libro ay dala nyo, yung booklet nyo ay dala nyo, nasa page 5 po tayo. Okay. Ang pananampalataya, sinasabi na ating pag-uusapan, ay isa sa
ang tawag dito, isa sa dapat na maintindihan ng isang Kristiyano, isang nakakilala kay Kristo, ang kahalagahan ng pananampalataya. Bago natin pag-usapan ito, ano ba ang pananampalataya? What is faith? Sabi nga, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Okay, Tagalog ha. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Aba, may katunayan ito. Ang katunayan, sabi nga, ay mga bagay na pinaniniwalaan mo kahit hindi mo nakikita. Yun ang pananampalatayang sinasabi. Eh, marami kasi nagsasabi, naniniwala mo na ako sa Diyos eh. Alam naman natin ang Diyos makapangyarihan eh. Ang tanong, yan bang pananampalatayang yan ay ang hinahanap ng Diyos sa ating puso o sa ating pagkatao? Bibigyan ko kayo ng 3 tao sa Biblia na nakita ng Diyos ang katunayan ng kanyang pananampalataya. Ito ay ang isang babae na mayroong katiyagaan. Ibig sabihin, ang babaeng sumampalatayang ito ay may katiyagaan. Masigasig. Kung babasahin natin sa Matthew 15:22, ang babaeng ito ay lumapit sa Panginoong Yesus. Nung time na si Jesus ay nangangaral, nagpapagaling, siya ay lumapit. Sabi niya, Panginoon, tulungan mo po ako. Dahil ang aking anak ay sinasapian ng masamang espiritu. Anong makikita natin dito? Naniniwala siya na mas makapangyarihan si Jesus kaysa sa masamang espiritu. Hindi pa niya nakikita yung kagalingan ng kanyang anak, hindi pa. Pero naniniwala na siya at ang kanyang puso ay taos sa paglapit sa Panginoon. Mga kapatid, kung kayo ay may pananampalataya tulad ng babaeng ito, tiyak na ang Diyos ay matutuwa. Sapagkat ang sabi ng Biblia, kapag walang pananampalataya, you can never please God without faith. Hindi mo mapasisiya ang Diyos kung wala kang pananampalataya. Dito sa babaeng ito, na bagamat hindi siya talagang mananampalataya, pero naririnig niya yung ginagawa ni Jesus nung panahong si Jesus ay nagpapagaling. Lumapit siya na alam niya ito yung magpapagaling sa anak ko. So, ang anak ng babaeng ito na inaalihan ng masamang espiritu ay gumaling. Ang sabi ni Jesus, sa iyong pananampalataya ay gumaling siya. So, nakita ng Diyos ang perseverance and ang tiyaga at sigasig ng babaeng ito. Meron pang isa. Ang pananampalataya, hindi ka lang masigasig. Kailangan meron kang pagpapakumbaba. Humility. Ibig sabihin, hindi ka mayabang. Malakas ako dyan. Pag lumapit ako dyan, sigurado, hindi. Hindi dahil sa lakas mo, kundi ikaw ay may pagpapakumbabang puso. Meron po ritong isang halimbawa sa Biblia na isang senturyon. Ito ay mataas na opisyalis. Na nang lumapit siya sa Panginoong Hesus, ay nagpakumbaba siya. Sabi niya, Panginoon, tulungan mo nga ako na ang aking katulong o ang aking katiwala ay gumaling sapagkat siya'y nararatay sa banig ng karamdaman. Alam niyo po ba ang nakita ko rito? Kahit siya isang high official, kahit siya isang mataas ang katungkulan, hindi siya nag-utos basta kay Jesus. Hindi niya sinabi, pagalingin mo nga yung anak ko. Hindi. Kundi siya'y nakiusap na may pagpapakumbaba. Ang sabi ng Panginoon, tayo, pupuntahan ko ang iyong katiwala. Ang sabi niya, hindi na po, Panginoon. Sabihin mo lang
Yun ang pananampalataya. Sabihin mo lang na may pagpakumbaba, gagaling siya. Kahit hindi mo na ako samahan sa bahay. Isang halimbawa ng pananampalatayang may pagpapakumbaba. Mga kapatid, sa panahon ngayon, pag ikaw ay mataas ang katungkulan mo, iuutos mo na lang. Papakisabi mo na lang o magbabayad ka na lang, di ba? Pero ang nakikita ng Panginoon ay pananampalatayang may pagpapakumbaba. Tulad ng opisyalis na ito, pangalawa na yon. Ang pangatlo naman ay isang bulag na ang pangalan niya ay si Bartimeo. Ito si Bartimeo, ever since bulag na siya. Hindi siya makapaghanap buhay. Ang kanyang ginagawa, nag-aabang na lang siya kung siyang dalhin ng kanyang kamag-anak. Halimbawa, dinala siya sa harap ng kapilya o sa harap ng simbahan o sa harap ng palengke. Doon, sasahod lang ang kamay niya. Manghihingi na lang siya. Yun lang ang kinabubuhay niya. Pero bakit ito gumaling? Dahil sa kanyang araw-araw na pamumuhay, naririnig niya, mayroong taong nagpapagaling, mayroong taong naghihimala, mayroong taong nagsasabi na siya'y makapangyarihan, na ang pangalan niya ay Jesus. Nung marinig niya, siyempre nadidinig niya sa mga tao, bulong-bulungan, sali-salitaan. Siguro narinig niya sa mga bata, dito tayo, pumesto dahil dadaan dito yung Jesus na nagpapagaling. Narinig niya yun. Imagine niyo, hindi niya nakikita, hindi niya alam kung kailan, pero nag-abang siya. Nag-abang siya. Ibig sabihin, mayroon siyang kasiguruhan sa kanyang naririnig na ito'y may magagawa sa kanya. Kaya nang siya ay makaramdam na dumaraan na si Jesus, sumigaw siya ng pagkalakas-lakas. Sabi niya, Jesus, mahabag ka sa akin. Alam mo, nagalit pa yung mga nakarinig. Hey, huwag ka nga maingay dyan, kakagulo ka. Di ba, kumisan yung pananampalataya natin, hahadlangan pa eh. Meron pang magsasabi sa'yo, tumigil ka, naloloko ka na. Nasisira na yung ulo mo. Wala ka namang nakikita. Di ba? Merong ganyan. Pero ito si Bartimeus, hindi niya inintindi yun. Kundi bagos lalo pa niyang nilakasan ng kanyang boses, Jesus, mahabag ka sa akin. Ako'y tulungan mo. Narinig siya ni Jesus sa lakas ng boses, sa dami ng tao, imagine niyo yun. Palagay ko kung dumaan dito sino ba ang gusto niyo dyan na opisyalis? Si BBM o si Sara? Ay, baka naman pagkahingi kayo ng tulong eh. Kahit anong lakas ng boses niyo, baka hindi kayo pansinin dahil sa dami ng tao. Pero ito, ang Diyos na mabuti, ang Diyos na nakikinig sa lahat ng sa Kanya tumatawag, dinig niya ang sa Kanya ay humihingi ng saklolo. Narinig ni Jesus. Mga kapatid, tandaan nyo, kapag kayo ay mayroong pusong sumasampalataya, isang tawag mo lang sa Diyos, dinig ka niya. Hallelujah. Naniniwala ba kayo ron? Amen, amen. Naririnig niya. Kaya nga, ito si Bartimeo, tinanong siya, anong nais mo? Ang ako po ay makakita. Alam niyo kumisan, ang Panginoon, ang Diyos, sabihin natin sa ngayon, ang Diyos. Gusto niya kapag ikaw ay nahingi sa Kanya, may specific ka, meron ka tiyak na hinihingi, meron kang sasabihin tama. Kasi, i-analyze ni Lord, yung salita mo, kung ito bang hinihingi mo ay pwede sa iyo, makabubuti sa iyo, o makasasama sa iyo. Kaya kumisan, ang sagot, hindi. Kumisan, wait ka lang. Kumisan, ay oo. Kaya, nasagot. Nasagot ang Panginoon. Dito, pag inanalyze ng Panginoon, ang hinihingi mo ay tama sa kanyang kalooban, ang Diyos ay tumutugon. Hallelujah. At sigurado, purihin ang Panginoon. Yun ang mga sample ng mga taong mayroong tunay na pananampalataya. So, ang nakita sa kanila ng Panginoon,
Hindi lang yung pananampalataya nila. Kasi, mayroong pananampalatayang patay. Alam niyo po ba yon? Mayroong pananampalatayang patay. Ano ba yung pananampalatayang patay? Faith without work is dead, sabi ng Biblia. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay sa kanyang sarili. Para bang ito yung katawan ko, halimbawa, ito, may katawan ako, nakita nyo, maganda, bata, yan. Pero walang kwenta ito kung walang espiritu. Katawan lang ito. Ganun ang pananampalataya. Oo, nandiyan ang pananampalataya. Pero kung walang gawa, patayan sa harap ng Diyos. Ano ba ang mga patay na sinasabi ko? Yung wala kang pagtitiyaga, wala kang pagpapakumbaba, wala kang persistence, yung pagsusumikap, o paniguro na ang tinatawag mo ay totoo at may magagawa sa iyo. Tandaan natin mga kapatid, hindi lamang basta tayo naniniwala na may Diyos. Kailangang maniwala tayo na ang Diyos na lumikha sa atin ay may kapangyarihang gawin ang lahat ng bagay anuman sa atin. Oo, ang tao ay nagkasala. Nang kanyang lalangin si Eva at si Adan, ang motibo ng Diyos ay mapapurihan siya sa buhay nito. Pero alam nyo, napakabait ng Panginoon. Nilikha niya ang tao, hindi parang robot. Hindi niya ginawang robot ang tao. Binigyan niya ng karapatan mamili. May freedom of choice. Kaya ikaw kapatid, may freedom of choice ka. Brother Bruce, meron kang karapatang mamili. Bigay ng Diyos yan. Ang bait ng Diyos, di ba? Napakabuti niya. Lahat na nang magpapagaang sa iyo ay ginawa niya. Yes, na magkasala si Eva si Adan. Binigyan niya ng karapatang mamili. Kasi sinabi niya sa lahat ng mga narito, pwede mong kainin. Huwag lang dito sa isang puno na may bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. Dahil kapag kinain mo ito, siguradong mamamatay kayo. Ito naman ang mandaraya. Totoo ba? Totoo ba yung sinabi sa inyo? Nandadaya, minsan yung isip natin, tinitingnan ng dyablo kung tayo ba ay naniniwala sa salita ng Diyos. Kapag nakita niyo may pagdududa, kasi nakita ni Satanas, may pagdududa kay Eva eh. Sabi niya, hindi. Sabi ng Panginoon, huwag kaming kakain at huwag namin hihipuin. Wala na sinabi ng Diyos na hipuin eh. Pwede mo hipuin. Huwag mo lang kanin. Di ba? Nadadaya ang tao ni Satanas. Okay. Punta tayo sa pananampalataya. Kaya tayo nadako doon ay dahil doon sa freedom of choice na binigay sa atin ng Panginoon. Ang sabi nga, kung walang gawa, without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. So, kung ang Diyos ang nagbigay, siya pa rin ang rewarder o magbibigay ng gantimpala sa lahat ng sasampalataya sa Kanya. Okay? Ang outline ko po ay medyo iniklian ko dahil napakahaba po nito. Nung pinag-aralan namin to, page by page, sentence by sentence. Pero since gusto ni Pastor, malaman nyo kaagad at makagraduate kayo agad, kami ang pinagturo, kaming mga nakatapos, iniklian ko sa madaling paraan para maintindihan ninyo. Palagay ko naman naintindihan nyo kasi sa tingin ko ang tatalino nyo eh. Minsan nga parang ayokong tumayo eh. Sabi ko magagaling pa to sa akin eh. Pero minsan kapatid, merong pagkukulang. Kaya nga sabi,
kapag ang isang tao ay hindi nakarinig ng salita ng Diyos, hindi magkakaroon ng pananampalataya. Paano itong matututo kung walang maririnig, di ba? Sabing ganon, ang pananampalataya ay nagmumula sa Diyos pa rin. Kaya ang tanong, saan nanggagaling ang pananampalataya natin? Sa Diyos pa rin. Ha? Siyang may paraan upang tayo ay magkaroon ng pananampalataya. So, all the time, mga kapatid, hindi naalis sa labi ko ang salamat sa Diyos. Sapagkat karapat dapat siya sa lahat ng pagpapasalamat ng isang Kristiyano. Kapatid, namnamin mo sa iyong sarili. Ikaw ba ay nabuhay ng ganyan dahil sa iyong kagalingan o dahil sa galing ng magulang mo? No way, di ba? No way. Dahil sa Diyos. Sa experience ko po bilang isang babae, isang mahinang babae na ipinanganak ng mahirap na pamilya, ilang beses na po akong dapat patay na at naranasan kong namatay na ako. Simula pa ng bata ako, hanggang nagdalagita, hanggang nagdalaga, hanggang nag-asawa. Ilang times na akong dapat namatay. Pero sa biyaya ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos, hindi niya pinahintulot. Kasi, kahit bata pa ako, nanampalataya ako sa salita ng Diyos. Kasi nakikinig ako eh. Nakikinig ako ng salita. Mahalaga mga kapatid ang nakikinig kayo ng salita ng Diyos. Kasi sa pakikinig ng salita ng Diyos, doon lumalago ang ating pananampalataya. Kahit bata pa ako, hindi ko naiintindihan. Basta naniniwala ako at sinasampalatayanan ako. Oo, madaling maniwala. Kasi sinabi sa iyo. Pero pag mangyayari na sa iyo, totoo kaya, totoo kaya. Halimbawa, ikaw na may katawan, alam mong nagpapagaling ang Diyos. Pero terminated na ang buhay mo. Halimbawa lang kung terminated na ang buhay mo, maniniwala ka pa kaya na kaya kang pagalingin ng Diyos? Kung naniniwala ka, that's good. Pero kung minsan, pinanghihinaan tayo. Lalo na kung ikaw na yung nandun. Alam niyo po ba ang nangyari sa akin? First time, may isip na ako. Ang father ko po ay isang pastor. Na-destino kami sa Mindoro. Na ako ay dalagita pa lang. Siyempre, kasama ko mga kabataan. Sa kasayahan ng mga kabataan, niyaya nila akong mag-boating, mamangka. Kaso, sa katuwaan ng mga kabataan, dahil sanay sila sa dagat, malapit kami sa dagat naisip nila, ang gamitin namin boat o yung bangka, walang katig. Alam niyo yung katig, yung walang sa side. Talagang, ang dami namin. Nagkakasayahan. Sila sanay silang lumangoy. Ang isip nila, kaya nila akong protektahan. Kung marunong man ako hindi na maglangoy, wala silang pakialam. Basta alam nila, marunong silang lumangoy. Alam niyo po ba na nasa kalaliman na kami ng dagat? Sa isa yung bigla kami tumaob. Biglang tumaob. At sa aking pananampalataya sa Panginoon, Lord, iligtas mo po ako. Hindi ako umaasa rito sa mga taong to. Iligtas mo po ako. Hindi ko alam kung paano ako nakalangoy hanggang sa pampang. Hindi ko po alam yun talaga. Ang lahat ng mga kabataan, talagang nahalukay yung dagat, sisi dito, punta doon, punta. Hinahanap ako. Nung mapagod na sila, ay pambihira, hinahanap natin, ayun nakaupo. Naligtas ako. Dahil sa pananampalataya. Isa pang bagay, na ako'y dapat namatay na. Ang pamilya po ng mother ko ay taga-Naik. Ito. Nasa balsahan po sila. Yung kanilang tirahan ay, kung tawagin nila ilat Ilat, ano ba yung ilat? Yung tubig na galing sa ilog na pumapasok doon may pasokan doon sa lugar namin.
Kapag po ang ilog na ito ay humupa, talagang dry na dry. Wala kang tubig, puro bato, makita mo. Maiinggan niya ka kasi ang gaganda ng bato, may makinis, may iba-ibang kulay. Alam niyo mga kabataan, talagang iba isip eh. Nagpunta kami doon. Sama naman ako. Bata eh. Pagsama namin doon, biglang nagsigawan, hayana, takbo kayo. Eh wala akong alam-alam kung ano yung hayana. Anya, meron na palang maanong tubig. Bigla pala yung dumalakas. At biglang agos na lahat natatangay. Hindi nagtakbuhan sila palibasa Manila girl. Hindi ako sanay takbuhan ng ginagawa nila. Naiwan po ako. Naiwan ko kasi may mga bato eh. Pagdating ko doon sa may bandang malapit, mayroon akong nahawakan. Kawayan yata yun. Yung maliliit na kawayan. Anong tawag doon sa Chinese bamboo? Yung ganun. Ang lakas po talaga ng agos ng tubig. Ang lakas. Nakahawak ako gano'n, naagos ng katawan ko ganyan. Sabi ko, Panginoon, hawakan mo ko at iligtas mo ko. Lahat sila nakatakbo, iniwan na ako, hindi na ako inintindi kung nakatakas ako, kung naligtas ako, kung hindi. Nang tumigil po, andun ako, ligtas na naman ako. Bakit? Sa aking pananampalataya at pagtitiwala na ang Diyos ay suma sa akin. Ay, pangalawang dapat namatay na ako, ha? Gusto nyo pa ng pangatlo, pangapat, panlima? Marami po. Ang dami kong karanasan. O, bandang, isa na lang. Isa na lang, ano po. Kasi baka humaba tayo. May asawa na ako. Nagkaanak na ako. Kasama ako kasi ang naging asawa ko ay isang pastor din. Siyempre, kasama sa gawain, sa lahat ng bagay. Kapag kami po ay nagda-drive, nagda-drive yung asawa ko, ako, tutulog-tulog lang ako, antayin ko hanggang makarating kami kung saan. Kumisa, pagod na siya, o ikaw naman, Lina tawag sa akin nun eh, ikaw naman na mag-drive, hanggang ganun ka lang ha, o sige, drive naman ako. Nasanay ako ng ganun. Kasi kahit nag-iisa ako, nakakarating po ako ng La Union. Dadaan ako ng Coastal Road. Minsan may susunduin pa ako sa Makati. Nadadrive ko po yan. Eh ngayon, ang hirap mag-drive sa Makati sa dami ng one way. O ngayon, dadaan pa ako ng expressway. Punta kami ng La Union. Dalawa lang kami ni Pastor. Napuyat po kami sa meeting. Ang gusto niya, makauwi na kami the same day. Sabi niya, uwi na tayo. Sabi, sige kako, mas gusto ko nga tuloy-tuloy ang pagpapahinga natin. Alam niya mga kapatid, nung nandun na kami from La Union, nakarating na kami ng Bulacan, Expressway. Sabi niya, hindi ko na kaya. Naantok na ako. Sige kako, matulog ka muna dyan. Pumarada kami sa isang gasolinahan. Siyempre, hindi ako natutulog kasi tulog siya, sino magbabantay? Hindi ako. Yan. Sanay na sanay po ako sa biyahe. Tandaan niyo yan. Sanay na sanay po ako kung anong dapat gawin. Pag tulog yung driver ko, alam ko kung anong gagawin. Pagka pagod na ako o matutulog ako, ingat ka, ganun lang ako. Alam niyo po, nakaka 15 minutes na, gumising na siya. Ang asawa ko po, ang galing niyan gumising. Kahit yung nalimpungatan lang, talagang aktibo ang isip niyan. 15 minutes na nang magising. Sabi niya, sige, lakad na tayo. Drive uli siya. Hindi pa kami nakakailang kilometro. Gumaganon kami. Gumaganon. Sabi ko, ano ba yan? Gising ka na ba? Hindi ko kaya. Sabi niya, hindi ko. Ikaw na nga mag-drive, sabi niya. Drive naman ako. May kasama kami isang pastor din. Pastor Labang, taga Makati. Sabi niya, sige Lynn, ano lang ha, 15 minutes ka na magdadrive, tigil na. Expressway yun.
hindi ako natutulog. Maghapon hanggang magdamag, hindi ako natutulog. Pero gising ako. Tapos sabi niya, sige, yung pastor tulog din pala. Sa pagod din. Nasa likod namin. Sige, drive ako, drive. Pagdating ng Makati, naibaba ko na siya. Sige, pastor, salamat, bye-bye. Lakad na po kami, sige. From Makati, punta na kami rito sa Cavite. Pagdating namin dito sa, Coastal Road. Okay pa naman ako, gising na gising ako. Bakit pagdating ko rito sa may Sapote, dati doon ang daan dati, binubusinahan ako ng binubusinahan nung nasa likod ko. Yung pala, yung red light, naging green na. Hindi pa ako tumatakbo. Hindi ko alam. Dilat ang mata ko. Tulog pa lang isip ko. Tulog na isip ko. So, naalimpungatan ako. Hindi nagigising yung mister ko. Hindi nagigising. Pagdating namin dito sa tundaan dati, wala pa itong Molino dati. Princess, ano yun dyan? Nakalimutan ko yung... Ano? Oh, sa Prinsa. Yan, sa Prinsa. Ay, nagbusinahan ang mga kasalubong ko na hindi ko na alam. Dahil ako ay pumupunta sa lane ng kasalubong. Nagdadrive ako, nakakasalubong ang kasi nananaginip pala ako na mayroon akong nakasalubong na isang lalaki, pogi pa naman pogi. Sabi ko, ay, sige po, daan kayo. Umiwas daw ako, kaya pala yung sasakyan ko gumaganon. Pero sa panaginip ko, wala akong sasakyan. Naglalak. Kaya pag liko kong ganon, pumunta ako sa isang bahay na mayroong concrete fence. Tapos bakal. Pagpasok kong ganon, nagiba ko yung fence at doon ako na nawala na talaga ng malay. Nagising yung husband ko. Duguan ako. Makikita niyo mga kapatid, maraming marka sa mukha ko. Kaya pag ako nagsasalamin, salamat Lord, yung babaeng yan lagi mong inililigtas. Ito ang babaeng pinagpala. Lagi ko sinasabi yan kay Lord. Natutuwa ang Panginoon pagka ganun ang inyong panalangin. Alam niyo sabi ng doktor, nung kumakikita niyo ako noon, para akong sa Incredible Hulk. Alam niyo ba yon? May bukol, may mga tahi-tahi, tabingi ang muka, dahil sa mga marka. Alam niyo sabi ng doktor, Ma'am, wag po kayo mag-alala. Magpa-plastic surgery na lang kayo. Sa loob-loob ko. Sabi ko sa inyo, doktor, pagandahin niyo na ako eh. Nung tinatahi mo yung mukha ko eh. Sabi ko, doktor pagandahin mo na ako ngayon. Yung pala, emergency ako. Emergency, kaya dapat tahiin na talaga lahat yung mga... Ang dami kong bote sa mukha. Dahil humampas ako sa salamin. Alam niyo mga kapatid, simula noon, hanggang sa mga panahon to, hindi ako nagpa-check up muli doon sa hospital. Muli na hospital. Hindi ako nagpa-check up kung okay na ba yung mga tahi ko. Pag kami sinulid, hinihila ko na lang. Lord, salamat. Salamat sa pagpapagaling mo. Salamat sa pagpapaganda mo sa akin. Maganda pa rin ako. Hallelujah. Hindi ko nakikita pero sumasampalataya ako. Walang plastic surgery, mga kapatid. Pero binuhay ako ng Panginoon. Bakit? Sapagkat tayo ay nilikha ng Diyos para sa Kanya. Ang Diyos ang lumikha sa atin upang tayo magamit niya. Kaya mga kapatid, itong inyong ginagawa ngayon, ito ay pasimula ng inyong pagsunod sa Panginoon na gusto ninyong magamit ng Diyos. Kung gusto niyo lang ng kayabangan, wag na kayo magtiyaga. Pero kung gusto niyo gamitin kayo ni Lord sa pananampalatayang ito na inyong nilalakaran ngayon, sige mga kapatid.
Nakikita ng Diyos yan. At umasa kayo na siya hindi sinungaling. Sabi ng Biblia yun eh. He is not a liar. What He said, He will do it. Gagawin niya kung ano ang kanyang pangako sa atin. So, yun na lang. Marami pa. Meron pa kami aksidenteng 3 namatay sa amin. Ay, ayoko na. Ayoko nang banggitin. Maraming beses na ako. Nagkasakit ako na ako'y namatay na. Nakita ko na ang langit. Na di-describe ko kung anong langit. Sa ganda. Na ayoko nang bumalik. Pero hindi pinahintulutan Diyos kasi meron pa siyang purpose eh. May purpose pa ang Diyos sa buhay natin. Kaya mga kapatid, huwag niyong panghinayangan ang mga ganitong pagkakataon. Kasi kung minsan yung iba nga nagbabayad pa para lang magkaroon ng karunungan. Pero ito libre na. Totoo pa. Dahil sa Bible mo makikita lahat yung sinasabi natin. Na ang sabi, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Ano itong gawa? Itong ginagawa ninyo ngayon, gawa yan. Kasi may pananampalataya kayo eh. Nagagamitin kayo ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kung hindi kayo nanampalataya, hindi kayo pupunta rito. Ako'y sumasampalataya na mayroong kayong pananampalataya na kayo'y magagamit ng Diyos. Kaya kayo narito. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sa pagkakataong tulad nito, minsan nga, pag ako'y nagbubulay-bulay, Panginoon, napakabuti mo talaga. Ang kaligtasan namin libre na. Binigay mo lang ng walang bayad. Pati ba naman ang pananampalataya, bigay mo pa rin sa amin? Alam niyo bang ang pananampalataya galing pa rin sa Diyos? Kaya siya ay worthy sa lahat ng pagpapasalamat at pagpupuri natin at paglilingkod. Sabi, ay nasa na tayo. Eto tayo. Faith without work is dead. Sabi. Sa James 2:14-26, what doth it profit, my brethren, though a man say he had faith and have not work? Santiago, anong pakikinabangin mga kapatid ko kung sinasabi ng sino man na siya may pananampalataya, ngunit walang mga gawa? Makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan? Dito tayo dito tayo mag-discussion. Yan. Kung ang pananampalataya bigay ng Diyos, libre yan. Libre yan. Ano man bagay magagawa dahil Diyos ang may bigay. Ngayon, sa pananampalataya tayo naligtas. Di ba? Naniniwala po ba kayo? Nasa pananampalataya tayo naligtas. Magdi-discussion tayo. So, ibig sabihin, hindi na kailangan gumawa tayo. Totoo o hindi? Discussion po tayo. Sandali Check. Sa inyong palagay, Sound. ligtas ka na, hindi ka na dapat gumawa. Ano po sa tingin nyo? Sino po sasagot? Taas ang kamay. Palagay lang nyo, kung hindi naman kayo nakatitiyak, di malalaman nyo, mali pala. Ay kung sumagot kayo ng tama, ay alam nyo na tama pala. Sige po, huwag kayong matakot. Sa palagay nyo. Kung ang pananampalataya ay libre, bigay ng Diyos, katulad ng kaligtasan, hindi ka na kailangan gumawa. O ang kaligtasan, I mean. Kung ang kaligtasan ay libre at bigay ng Diyos, hindi mo na kailangan gumawa. Kasi nanampalataya ka na eh. Totoo. Is it true or false? You don't need to work on your salvation. Parang ganun. Ano po sa palagay nyo? Still, kailangan pa rin po natin may gawin tayo. Kasi po, yung sabi nga po, faith without action
is death. So, ah mas kailangan po nating, kung tayo po ay nililigtas ni Lord, ang dapat po nating gawin is yung mas lumalim pa yung pananampalataya natin at magtiwala sa Kanya. Kasi po minsan kahit na po tayo ay Kristiyano, hindi po kasi minsan, may mga time po kasi na panghihinaan po tayo ng loob. Kaya po, kailangan po natin magpatuloy at magtiwala sa ating Diyos. Hindi ko po alam Sino kung pa tama po? o mali. Para sa akin po, kung nananampalataya po tayo, kailangan po may gawa. Para yun po kasi yung kalugod-lugod sa Panginoon na kailangan may pagsunod po tayo. Amen. Meron pa po ba? Ano po sa palagay niyo? Dito po sa mga sa youth natin. Ang sabi, huwag magmayabang ang sino man, sapagkat ang kaligtasan ay mula sa Diyos. Ano ang sabi sa Biblia? Teka, hinahanap ko ha. Sige, pasagutin mo muna. What's your answer? Di po. Kailangan pa po ba tumayo? Ang kaligtasan mo ba? Ay, hindi na kailangang magtrabaho ka o gumawa ka. Kasi libre naman yun, di ba? Ano po, personally, yung parang ano po, na... Ano yung mic para naririnig ko. Kasi po, ano po, para sa akin, faith without action is dead po kasi. Parang, pares lang pa. Parang sa akin po, kahit na nananampalataya ka na, pero pag hindi mo lang action, parang useless lang yung pananampalataya mo. Meron din daw po siya. Okay. Sige. Ano po ulit yung tanong? Lakasan nyo. Lakasan nyo. Andiyan si Pastor, sasagutin niya yan. Okay. Pag mali, di mali. Kung tama, di tama. Ang question, kung ang kaligtasan dahil sa iyong pananampalataya ay libre dahil sa Panginoong Hesus, hindi ka na dapat gumawa. Ang tanong, Para po Hindi. sa akin, kasi minsan po, kapag nananampalataya tayo, may mga tao pong naliligaw ng landas. Tsaka sa mundo pong to, madami pong mga matatahakin ka sa buhay bago ka po, ano ba yan? Meron po kasing ibang gano'n at pag nananampalataya sila. Pero for me po, hindi nga po siya applicable kung hindi ka po gumagalaw. At saka kasi, sa nga po ngayon, hindi po siya magagawa ng hindi ka po, yung pananampalataya mo po, hindi mo siya mabibigay ng buong buo kung hindi ka po gagalaw. At saka may free will nga po tayo. So, yung free will po natin na yun, tayo na po ang bahala kung tatahakin po natin is tama or mali. tapos siya. Yung pananampalataya po natin is given na po siya. Libre po siyang binigay ni Lord. Eh tayo po as naniniwala kay Lord, meron po tayo, kasi meron po sa Bible, di ba po? Kalimutan ko po yung verse. Hearing is from, faith hearing is parang mula sa pangrinig. So tayo po, gumagawa po tayo para po yung utos ng Panginoon na pinaniniwalaan po natin is mapakalat. Kasi po tayo po ay binigyan ng utos ng Panginoon na go and make disciple po, di ba po? Ipangkalat ang kanyang mga salita. Ayun po yung works na ginagawa po natin. Na hindi po natin sarilin yung salvation na binigay sa atin ni Lord na libre. Kundi ipakalat po natin sa iba para din po sila maligtas din po. And makilala din po nila yung truth. Amen. Meron pa po ba? Hallelujah. Sa akin po, babawi lang po ako kasi kailangan pa po rin natin ulit talagang gumawa ng action like yung katulad, isa po yung sharing of salvation with others. At yung yung patuloy na tayo sumunod kay Jesus.
At patuloy tayo maging mabuting tao kasi yun po yung kalugod-lugod kay Lord. At yun, ibahagi po natin yung kabutihan ng Diyos sa ibang tao na tayo niligtas din po ng ating Panginoon Diyos. Okay. Sa mga Sino taga-may- pa? Si Jerem po may isa. Mami, tanong daw po. Kung ang kaligtasan dahil sa ating pananampalataya ay libre na binigay sa atin ng Panginoon, walang bayad. Pag gumawa ka, bayad yun. Hindi ka na dapat gumawa. Kung ang kaligtasan po ay libre dahil sa ating pananampalataya. Tama po tayo. False po. Okay po. I-explain ko ba? Kala naman po kasi nakalagay na explain eh. Hindi, joke lang po. Ayan, so, ayan, sa akin po kasi, ang pagtanggap natin kay Jesus as Lord and Savior is naligtas pa lang tayo. Pero hindi naman po tayo tumitigil doon eh. We still continue na palugiin, syempre, yung buhay natin as Christian and dahil nga sa regeneration, patuloy tayong nababago. And kung ikaw sa sarili mo tumanggap ka at alam mo yung kaligtasan mo and sure ka na pupunta kang langit, ayaw mo ba na yung mga kaibigan mo or yung family mo makasama mo sa langit? So ikaw sa sarili mo, gagawa ka. Yun yung magpupush through sa'yo or magiging motivation mo para gumawa, para sila rin maniwala, sila rin is maligtas through Jesus. Ayun po. Meron pa po ba? Brother Bruce, lagi ka nakikinig. Di ba? Ano sa palagay mo? Para sa akin ay kailangan pa rin. Kasi bilang isang Kristiyano, kailangan natin ibahagi. Kasi di ba, sabi nga, kung ano yung naranasan natin bilang isang Kristiyano, dapat maranasan din nila na tumanggap sa Panginoon. Kasi libre naman eh. Kumbaga wala namang bayad yung pagtanggap sa Panginoon eh. Okay. Hindi ko po sasabihin kung sino ang mali at sino ang tama. I-declare ko po sa inyo ngayon. Si Ganda. Si Ganda muna. Sige, si Ganda. Sige. Hindi ko naman sasabihin kung mali yung sasabihin mo. Ano po? If Sa palagay mo. Kasi medyo nalito po ako sa tanong. Pero if the question was about if we have to work for salvation, hindi na po kasi we're already saved. Pero yung paggawa through our faith is once, yun nga po sabi ni Kuya Jerem, na once na tinanggap na natin, that's gonna be the effect ng pagtanggap natin, which is yung paggawa. Na gusto natin syempre na ma-share natin yung salvation na nakuha natin na libre. Yan lang po. Okay. Meron pa? Hahabol? Okay. May pogi daw. May pogi daw. Oo. Sige. Okay na, Sige, exercise sige. ako eh. Ha? Oy, mga pogi. Mga poging mga matatalino dyan. Pwede po pa-clear ulit yung tanong. Last. Sige po, ano pong statement? Kung ang salvation natin is free because of our faith, kasi we believe, no? So free yung salvation. So ibig sabihin, kung free naman siya, edi wag na tayong maglingkod sa Lord. Kasi okay na eh. Safe ka na eh. So do you agree with that or hindi? Hindi po ako nag-agree dun. Kasi po,
as a Christian, once na tinanggap na natin yung salvation, ang result nun, followers na tayo ni Jesus, di ba? And our great commission is to evangelize, to spread the word of God. So, ayun, di pa ako nag-agree kasi kailangan natin i-share yung salvation na receive natin. Yun po. Si Kyle din daw po may sagot. Si cute naman. Si ganda, si Pogi, si cute. Sige, ang akin naman po sagot is maybe. May yes na may pagkano kasi yung salvation is totoo naman po, libre binigay ni Lord. Hindi siya nanghihingi ng bayad. Sinalba niya tayo. Pero hindi po ibig sabihin nun is kailangan tayong tumigil. Kasi kung for a simple term po, kung sa magulang natin tayo ay sumusunod, dapat sa Panginoon din. Yan po. Okay, okay. Tunay at totoo, mga kapatid, ng ating kaligtasan ay libre. Sapagkat ito'y gawa ng Panginoong Hesus. Tandaan natin, ang ating pananampalataya ay dapat nakafocus kay Jesus na gumawa ng ating kaligtasan. Yun ang kulang doon, hindi basta naniwala ka lang. Kasi sabi ng Biblia, ang diablo man ay naniniwala kay Jesus. Pero wala siyang gawa. Ano yung gawa na yon? Yung pagsampalataya. Naniniwala siya,
hindi po siya nakakonekta dun sa pangalan ng sekta or grupo na kung saan ka po belong. Ngunit parang yun nga po, personal, personal na pagtanggap mo po sa Panginoon. Ngayon, yung magiging resulta na lang po nun, syempre po habang nagpapalalim ka, kung tinanggap mo talaga yung Panginoon, unti-unti makikita mo po kung meron man pong mali at hindi po sunod dun sa inuutos po ng Panginoon. So kung kunyari po, nagsimula ka na magbasa ng Biblia, unti-unti na-enlighten ka na, mas nagkakaroon ka na ng knowledge, binibigyan ka na ng knowledge ng Holy Spirit at mas naiintindihan mo na kung alin yung tama, mali at kung ano man po yung nakasulat sa Biblia at hindi. Parang personal mo na po yun na magiging desisyon kung sa tingin mo ba yung religious group kung saan kabilong ay naaayon pa ba sa kalooban ng Panginoon. Kung hindi man po, then ikaw na po yung magdidesisyon kung saan ka po mas lalago. Pero parang yun lang po yung sa akin. Ayun po. Pastor, may question si Prince. Oo, yung question mo, nagkaroon siya ng question. Oo, biglang napaisip siya eh. Ano yun? Yung sa akin naman po kasi, since yung gaya po na sinabi about dun sa Bible, hindi po na, may tanong din po ako, nabuo din po kasi so possibly meron po bang may chance na ma-save sila? Yes, pero what if iba yung teachings ng Bible nila, iba yung nakasulat dun sa INC, iba yung sa Catholic? Paano yung iba yung nabubuong turo? Mabuborn again sila kapag tamang Bible, kapag kaya yun po yung tatanong ko kasi. Wala. Next week na lang. Ano pong sagot ninyo? Sa akin po, kasi sa INC, dati po kasi may friend akong INC din. Ano po kasi parang paniniwala po nila ang kaligtasan ay sa simbahan lang, yung sa kanilang mismong Pero kasi po, iba naman po, depende po kasi yan sa religion. Pero since sa INC po yung pinag-uusapan po natin, yun nga po yung sinasabi ko. Pero sa born again po kasi, kung tayo po ay tumanggap sa Panginoong Yesus at pinaglalaban natin ang kaligtasan, dahil sa pananampalataya nating, malalim na pananampalataya natin kay Jesus, maliligtas po tayo pero hindi ko lang po alam ang iglesia talaga. Kasi po, hindi po nila tinatanggap bilang si Jesus bilang isang tagapagligtas po nila. Yun po. Yan yan! Yan! Si Pogi! Kailangan ng tama. Hindi, po kasi, lahat po tayo may free will na gawin lahat ng kung ano man po yung choice natin. And si God po kasi, sinave na tayo ng grace niya, di ba po? Sinave niya tayo. And di naman po requirements ng pagiging born again para maligtas po ni God. Kasi may napanood po ako sa movie na God's Not Dead. Ano po siya, isa siyang Muslim, then ayos sa kanya ng pamilya niya kasi Muslim po siya, diba? Tapos naniniwala po siya kay Lord. And doon ko po na-realize na doon sa paniniwala po, doon po natin na papatunayan na si Lord po is Savior po natin. So, doon ko lang po na-realize na hindi po requirements yung pagiging born again. And, hindi po, no po, di po magiging born again yung isang INC.
Pero maliligtas po rin po siya kasi dahil po sa beliefs niya, sa paniniwala niya, dun, ayun po yung naging way niya para malapit po siya kay Lord or para maligtas po siya ni Jesus. Ayun na po. Ang sagot ko po dun, Pastor, para sa akin is, we are not saved by our religion. Para sa akin po is, we are saved through yung through yung relationship natin kay God. It doesn't mean po na INC ka, it doesn't mean na Roman Catholic ka, or it doesn't mean born again ka, ay maliligtas ka. Kasi po, kanya-kanya po yung kaligtasan natin. It is how we deal po doon sa pananampalataya natin kay Lord. Yun lang po ang para sa akin. Paulit po ng tanong, sorry. Pero ayun po, yes. Sa akin, as ano po, yes, may pag-asa po, and pwede sila masave regardless of their religion as long as they declare with their mouths that Jesus Christ is their Lord and Savior. Na makikita rin naman po natin sa multiple verses sa Bible na as long as you believe that Jesus Christ is Lord and Savior, then you will be saved. So regardless of their religion, they have the chance to be saved. And ayun nga po, it's not, yung pagiging born again, it's not a religion but an experience. Kapag sinabi na born again ka, you leave your past behind, your old body, and you become a new creation. So that's the renewing of mind and yung pagiging transformed natin and pagiging Christ-like natin. So yun po, bottom point is they have a chance to be saved. And yan. Oh. Tinutulak mo eh. Okay. Paano ko babanggitin ito, mga kapatid, lalo yung matapang dyan, sana klaro kong masabi. Okay? I pray na klaro kong masabi ito, na hindi kayo malilito lalo. Okay? Salvation is not through religion. Walang kaligtasan sa anumang relihiyon. That's number one. Hindi Muslim, hindi INC, hindi Catholic, hindi born again ang paraan para maligtas. Pastor, religion ba ang born again? Some people treat it as a religion. But it's not. Anyway, that's number one. Walang kaligtasan sa religion. Number two, salvation, sabi nung kanina, is an encounter with God. Through Jesus Christ. Binanggit natin kanina, when you confess that Jesus is Lord, you believe with all your heart that He is the Redeemer, that He rose from the dead after 3 days, you will be saved, you and your household. So it is a conversion, not a transition. It's not a transition, but a conversion. The old is gone, the new has come. Ulitin ko ha, para tayo ay maligtas o maligtas ang isang tao, kailangan niyang magsisi. Kailangan niyang sumampalataya kay Kristo Jesus. Dahil hindi na kayang iligtas sa kanyang sarili. At number 3, tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. May pang-apat. Ang pang-apat, mabuhay ng tama para kay Lord. Hindi porke tumanggap na, umiyak, kinilig pa.
Kaya umiyak. Tapos kinabukasan, ganun pa rin. Hindi. Dapat we live na bago na yung ating buhay. Huwag tayo magkamali, mga kapatid. Huwag tayo magkamali. Being saved or called born again is not a religion, a religious transition, but is a transformation. So, paano mo explain yung born again sa isang hindi nagcha-church? Ano ba yung born again? Born again, hallelujah, hallelujah, hallelujah kayo dyan. Paano ina-explain yon sa isang taong hindi nagcha-church, hindi nagbabasa ng Bible? Ang pagiging born again ay pagkakaroon ng tama at bagong relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Heso Kristo. Born again yun. Pag hindi tama, hindi born again. Pag hindi bago, hindi born again. Pag hindi dahil kay Kristo, hindi born again. Amen? Ang ganda na pinag-uusapan natin. Pinag-uusapan ninyo. Kaya kapag may darating sa'yo, lalapit sa'yo, paano ba yung born again na yan? Ano ba yung, paano ba tayo maliligtas? Oh. Yun yung sagot. Yun yung sagot sa atin. May gusto ko sabihin, Brother Bruce? Oo. John 3:16. Okay? Sana hindi ko kayo nagulo, no? Ulitin ko nga, Prince. Sino ba nanay mo? Mary Grace Billones daw. Hindi pwedeng ma-born again ang isang taong nasa relihiyon. Kailangan niyang magkaroon ng encounter sa Diyos. Paano tayo magkakaroon ng encounter sa Diyos? Kung walang mangangaral tungkol kay Jesucristo, walang makakaalam. Kaya importante na mayroong nag-share ng gospel. May nag-share ng salita ng Diyos. Napaka-importante. Whether you're pastor, elder, or a life group leader. Nag-share tayo. Lalo na kung ikay worship leader. Utang na loob. Kailangan magaling tayo dyan. Kailangan magaling tayo. Lalo na yung nagda-drums. Sino yung drummer dito? Sino yung drummer dito? Dapat magaling mag-share ng gospel, ha? Ayun. Sana hindi ko kayo nagulo. Bilang huli, nais kong ipaalala sa inyo. The great question for a Christian to answer is not, what can I do? Hindi yun ang great question. But how much can I do? How much can I believe? How much can I believe? Sa Tagalog, hanggang saan ako makapaniniwala? Ayan. Kasi, meron pananampalatayang maliit. May pananampalatayang kulang. May pananampalatayang mali. Sinasabi nga ng pastor, dapat tama. Okay? Hallelujah. Kaya ang tanong natin, how much can I believe? Kahit na maliit ang pananampalataya mo, anong sabi ng salita ng Diyos? Kahit kasi liit lang yun ng butil, ng buto ng mustasa, kaya mong isugba o palipatin ang bundok sa dagat. Abay, sa inyo ba ang palagay, maliit na pananampalataya yun? Para sa akin, napakalaki na, no? Pero sa Panginoon, maliit lang yun. So, sabi nga, you can do greater things than our Master. Kasi nga, may mas malaking pananampalataya pa. Doon naman sa nagkukulang ng pananampalataya, pwede ka humingi kay Lord. Lord, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Kung babasahin yung Biblia, may mga ganong instances na mga pangyayari sa mga lingkod ng Diyos na kung nagkukulang ng pananampalataya, humingi sila ng karagdagan dahil hindi maramot ang Panginoon. Ibibigay niya
kung ito ay nararapat ibigay sa iyo. So, how much can I believe? For all things are possible to them that believes. Kaya lahat ng bagay pwedeng mangyari, maliit man ito, kukunti man ito, malaki man ito. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos sa pananampalatayang mula pa rin sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Salamat o aming Diyos sa aming pinag-aralan. Tunay o Panginoon, na sa aming ginagawang ito kami ay sumasampalataya na Ikaw ay kasama namin at Ikaw ang nagtuturo o Diyos. Dagdagan mo nga o Panginoon ang aming pananampalataya kung ito man o Diyos ay nagkukulang. Ngunit o Diyos, hindi ka tumitingin sa laki at sa liit ng aming pananampalataya. Kundi ang tinitingnan mo, Diyos, ay ang aming mga puso na nagtitiwala sa iyong magagawa. Salamat po, O Diyos, patnubayan mo ang bawat isa sa aming pansamantalang paghihiwalay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Thank you so much, Pastor Evelyn. Meron po ako ditong isang question. Sana dalawa, pero isa na lang. Kasi we only have 7 minutes remaining. Ay, hindi siya Wait lang, ha? And dahil nakaapat na naman po tayong... Ay, mali. Ito pala. Yan, meron akong question dito. Kasi sa life group po natin, we encounter different types of people. At dahil different types of people, they are going through different types of trials. So, sa group number 1, group number 2, group number 3, group number 4, kayong tatlong pogi dyan, saan kayo sasali? Aba, gusto mo? Wala, hanggang 4 lang. Sa group number 1, sabi dito sa question, how do you shepherd? You're the life group leader, di ba? How do you shepherd a group member whose faith is shaking during a difficult season, and that shaking is about identity crisis? Whether siya mismo, yung anak niya, sa church, or whatnot. Pero meron po conflict doon sa life group. Next, group 2, merong nangyaring sexual abuse. So how will you shepherd? Mag-usap na po kayo. Group 3, nako parang dito na lang pala ang group 3. Puro kabataan, palit na lang. Ay, hindi pala din pwede. May nagtatrabaho na ba sa inyo? Kayo po, may mga work na kayo. Balik na lang. Kayo na, hindi, kayo yung sa sexual abuse, kayo naman po sa... May mga asawa na po ba kayo? Nalito na ako. Huy! Hindi, sa'yo na lang po yung job loss, sa inyo po yung marital issues. O bakit? Di naman natin mapipili yung mga kasama natin, di ba? Okay, you have 2 minutes to talk about it. Yes, identity crisis. Hindi ko na maalala kung ano yung inassign ko sa inyo. Kayo na pong bahala. Job loss. Sige po. Okay. How will you shepherd? You have, 3 minutes. And then we will discuss.
Sound check. Time's up. Okay na pa? Okay. Done na po ang group 1. Group 2, nag-discuss pa? Okay na kaya? Sige. May I ask the leaders of group 1, group 2, group 3, and group 4? Dito po kayo sa harap. Mag-ano po kayo ng group leader nyo? Ay, kala ko tapos na. Di ba pala? Hindi pa sila tapos. Oo. Okay na po. Okay, sige, time's up na. We will share and you have 2 minutes to share. Para hindi naman po tayo masyado mag-extend. Kasi 4 groups po tayo. So, ano po kayo? Direct to the point. How will you handle? How will you shepherd? How will you help that group member? Okay? Sige nga po, hindi na nga tayo ng bato-bato pick. Sino po yung gustong mauna? Okay. Sige po, pakinggan naman po natin ang ating group 1, ang kanila pong kaso ay identity crisis. So dapat po, ang point of view is you are the life group leader. It's either you have yung group member na yun mismo or meron siyang anak or basta meron siya mag-anak, ganyan. So, okay, makinig na po tayo. O, tayo po kayo. Okay. 2 minutes lang po. 2 minutes. Time starts now. Ang question po dito, how do you shepherd a group member whose faith is shaking during a difficult season? Sa akin po, bilang isang life group leader, kung nakakaranas po siya ng identity crisis. Like me, ano po ako parang living testimony na po ako Dahil during the time na, siguro mga bata pa po ako hanggang sa ang identity crisis ko po, hindi ko alam kung babae ba ako, lalaki, umiibig ako sa babae, confused po ako. And then, kaya ko po sinabi living testimony dahil binago po ako ng Diyos. Mahaba na po yung hair ko. So, yun, yung bilang isang bilang isang leader na meron, once na naka-encounter kami dun sa aming life group member, o kaya sa akin, ako po yung magpapatotoo na binago ako ng Diyos. So isa po yun, tapos syempre yung Word of God na makukuha din natin kung kapag tayo ay binago ng Diyos at may papakita din natin sa Kanya na ang Diyos ay buhay at ang Diyos, magtiwala lang tayo sa Diyos na tayo. Kasi hindi naman po tayo sa sarili natin yung nababago kundi lagi natin sasabihin sa ating mga member na ang Diyos ang siyang nagbabago ng buhay natin, kung ano man yung ating nais na ipabago sa ating Panginoong Yesus. Yun lang po. 2 minutes na po. Thank you. Palakpakan naman po natin, Sister Myra. So para po talaga siyang one-on-one discipleship. Okay. So that's very very sensitive topic. But maganda po yun kasi meron siyang living testimony. Kung kaya ko, binago ako, kaya rin baguhin ng Lord ang buhay mo. Amen! Palakpakan natin ang group 1. Sino po next? Ayaw pa nila, hindi pa sila... Kayo na po. Sige. So, group 4 daw muna, which is ang... Ano po yung sa inyo? Job loss. Kunyari, kahapon lang nagtanggalan, ganun. Ayan talaga. Based on the experience, ay parang ginaya Ayan, syempre kasi, you will not able to testify if you will not experience. Bakit ako nag-English mamaya pa itong madaling araw? Hindi mo mararanasan hanggat di mo hindi ka pinadaan ng Panginoon dun sa difficult season na yon. So, job loss, yan. Based on the experience, na-terminate po ako. Yan. Na-terminate, oh no. So, how do you shepherd? Yan po yung pinag-usapan namin dito ng mga momshies at ng mga youth. Oh, ayun no. Mahirap. So, how do you? Sabi nga, paano daw i-shepherd? So, first,
dahil tayo ay nakarinig ng salita ng Diyos, pray. Second, dahil ito yung paborito nating kanta, Jerem, kamusta ka na? Ay, mali pala. Kakamustahin mo muna. Sabi mo kumanta. Kakamustahin mo muna para makapag-build ng relationship. Kasi kahit na Christian ka at nasa difficult situation, yung member, sabihin natin ng life group mo, hindi mo pwedeng isiksik sa kanya, mabuti ang Diyos. So, kailangan may relationship. Build a relationship first sa simpleng kamusta ka na. Kasi kapag sa simpleng salita na yon, doon na magkukwento. Doon na, yun yung start point mo. Yun yung pinaka-foundation mo para ma-shepherd mo yung nakakaranas ng job loss. And I thank you. Amen. So, palakpakan naman po natin ang Group 4 and Sister Jazz. So, yung pinaka-main point niya is, in order for us to shepherd a person who, bakit ba nag-i-English, na nawalan po ng trabaho, you have to build a relationship to that person. So, in that way, anong sabi mo? You can share your faith and also testimony and then build relationship to that person para ma-help natin siya. Okay. Kayo naman, medyo sensitive po ang mga issues natin. Yung mga, sino po mauna sa inyo? Bata ba topic? Okay. Sige na, ikaw na. Okay, sino sasagot? So, ang group 3 naman po, medyo sa kabataan, inanok ko kasi yan. Kasi, what if ang point of view dapat, you are the life group leader and meron kang naimbitahan na she or he has gone through sexual abuse. So, how will you help that person? Yun nga po. So, napag-usapan po namin as a group. So, may dalawa pong case sa sexual abuse, which is, malalaman lang po natin through confession, di ba? Kasi, this is a very sensitive topic and napakahirap po siyang sabihin sa buong sa isang group. So, as a life leader, syempre sa kanila, sila ay lalapit sa atin. So, una ay yung victim sa ang point of view namin. So, first, pag victim po is, syempre, tanongin natin siya kung ano na yung nararamdaman niya ngayon. Be empathy and understand yung situation nila and be compassionate na grabe ba yung epekto sa'yo nung situation na yun and how are you feeling ngayon na do you need something na kailangan mong i-take action na na kilala mo ba siya ng sobrang close and sobrang na heartbroken ka. So, kailangan natin intindihin yung naging naramdaman nila. Kasi, binigay nila yung trust sa atin para mag-confess. Binigay nila yung pagtitiwala, yung lakas nila ng loob para magsabi sa atin. So, as a life group leader, responsibility natin na makinig ng maayos sa situation nila at ilagay yung sarili natin sa kanila. Kasi para fully ma-understand natin yung the way na gagawin nating advice, take action, syempre. Kasi sobrang hirap, grabe yung mental toll sa sarili nila. And syempre, hindi sila makakatulog niyan, sobra. So, nakakalungkot po kasi sobra yun. Empath. Parang maiiyak na siya. Yan po. Kasi, tapos, yun nga po. And, una, pray for them, syempre. Amen. Pray for healing from Jesus Christ. And, syempre, hindi agad-agad yun. It takes time. So, nandun ka through the process ng healing niya. Babantayan mo siya, syempre. Para hindi siya mas lalong lumayo sa piling ni Lord. And ikaw yung aakay sa kanya, mas palapit kay Lord. Kasi yun, ang gagawin mo as a leader. Ituturo mo siya, papalapit pa kay Lord. And syempre, hindi natin maiwasan na may magko-confess na siya yung mismong gumawa. No, ano. What if? Yun siya naman yung... Other side of the coin. So, pag ganun, another case is be compassionate and not judge. So, tanungin natin
bakit mo, ano yung naging root cause na bakit mo ginawa yung ganong gawain? Bakit, ano nagtulak sa iyo na gawin yung situation na yun? Kasi kailangan natin iparamdam sa kanila na, or ipa-understand sa kanila na yung weight ng situation na ginawa nila. Kasi hindi sila matututo or mahimasmasan kung i-sugarcoat lang natin yung sasabihin. So, let's be honest with them na i-correct natin sila with love pa rin. Hindi dapat with judgment but with out of love yung words natin. Na hindi natin sasabihin na, ba't ka ganyan? Inaway mo, no? Inaway mo, imbis na, so, so yun. Mas lalo na, pag ganun, syempre, they are one step closer to repentance. Kasi kinonfess na nila, di ba? Sabi sa Bible, confess to one another. So as a leader na naman, of course, it's our role to alalayan sila lalo na mag-repent palalo sa kanilang kasalanan and to take action dun sa ginawa nila, which is saying sorry. So although being sorry is hindi siya matatakpan yung nagawa niyang kasalanan, di mabubura, but at least it is malalaman mo na they truly repented. It is one step at a time na mga gagawin mo. Kasi merong mga tao na or mga gumawa nun na hirap na mag-sorry dun sa ginawa nila. Kasi ayaw nila yung consequences. So, kailangan natin ipadama sa kanila na yung consequences is sobrang bigat, sobrang hirap nung ginawa mo sa tao na yun. Kailangan mo ma-understand truly. And syempre, of course, alalayan mo syempre, sila, mas malalo palapit. Kasi ang kaaway, lagi kang i-remind ng mga kasalanan mo dati na dati naggayto ka, so anong pag-asa mo pa kay Lord? Paano ang pag-asa mo sa kaligtasan ni Jesus? But we must remind them always na God's grace is sufficient and sobra-sobra. And it will overflow. So, lahat ay may pag-asa as long as they repented. So, yun lang po. Man, thank you, Pastor. Thank you, Pastor. I love it. Alam niyo mga kapatid, gusto ko din po kasing marinig natin yung point of view ng different generation. Kasi kung halimbawa, napunta yan sa generation, papagalitan niya yun. Tama po ba? Bakit mo ginawa yun? Where, halimbawa, nawalan ng trabaho, okay lang yan. Eh, hindi nga okay, nawalan nga ng trabaho. Hindi, so the Lord will provide. Kaya, ang gusto ko po sa take nitong ating mga youth is that we have to have high emotional intelligence. Kasi sa Christians, dapat yun yung puso, yung pagiging human side. And that's why the Lord will bring those people to our life groups because they need us. They need someone na hindi sila i-judge, makikinig sa kanila, hindi sila papagalitan. Alam na nga nila yung kasalanan nila eh, papagalitan mo pa ulit. Eh hindi na siya attend. Kasi it's the same thing. So, last na po. Bago yung, hindi, may question ka. Anong question mo? Oh, sige. Sa ano po kasi, BAUSI, Women's and Children, 10 years ang tawag dito. Pwede ka pa rin kasuhan kahit 10 years after na siya nangyari. So, may nag-confess. As leader, ng rape. Sabihin na natin ng rape. Sa yun. Siya talaga. Isusumbong ba natin siya? Or, sige, nanghingi ka na naman na ng sorry. Wala bang conscience sa atin yun na alam nating may ginawa siya na dapat managot siya sa batas? Gandang question yan. Ay, sasagot sila, sasagot. Ay, sasagot din siya. Si ate muna, si ate Sam, tapos si kuya. O, tabi, anong sagot mo? Ano nag-confess siya yung gumawa? Apo. Tapos if isusumbong po natin. For me, nasa mo ko ka na. Against the law. Rape. Tama mo na nga.
So yun, syempre, yun nga yung one thing na mapapamade realization natin sa kanila. So, syempre, ipapasuko natin sila. Kasi yun na yung mararamdaman nila yung sakit na ginawa nila sa other person. And yun yung consequences. Kasi pag pinalusot na lang natin, so wala din tayong pinagkaiba sa kanila. Naging punot dulo pa tayo ng mas lalo. Siguro, nasa isipan na nila na, ay, okay lang pala itong gawin ko kasi hindi naman ako magkakaroon ng consequences. Next time, magre-repent na, ay, sasabihin ko na lang sa akin, nagkasala ako. So, ganun yung mangyayari. So, instead, ilapit natin sa authority. Kasi, yun yung law dito sa lupa na ano natin. And, yun yung magiging mas realization. Kasi, sa jail, meron din ng mga Bible study yan, meron din silang mga community service. So doon, mas lalo nilang marereflect na mas magbago, na wag nang gawin ulit yun. Kasi yun na yung magpapa-realize na sila na, ay, ito yung ginawa ko na sobrang bigat pala. So yun. Kaysa yung later pa nila malaman na huli na yung lahat, di ba? Na mapupunta sila sa lake of fire. Imbes na doon, pwede sila magdusa muna ng 10 years and doon na sila magbago. So, yun po. Ano po, siguro sa akin, hindi ko siya isusumbong in a sense na yung ako yung lalapit sa authority. Pero ayun, kasi nga binigay niya sa'yo yung tiwala niya, kaya siya nag-confess sa'yo. And ang ma-advise mo na lang, yung katulad ng sinabi ni JC, yun. And let the Holy Spirit lead. Na if truly nagrepent siya, then they will know what to do. Yan, na malilid sila ng Holy So, Spirit. hindi mo talaga ikaw mismo yung intentionally, Yes. siya po, ginawa niya tayo, hindi. So, you will let them realize it. Okay. Palakpakan po natin ang Group 3. Thank you so much for your answers. And lastly, sa ating ano po kaya ang ating Yun sa amin po, as marital issues. Kasi, itong mga kasama ko, ako talaga eh. Hindi. Totoo po yun sa amin, kasi ako talagang ginaguide ni Sister Prima. Kasi, hiwalay nga po ako. So, ang laging sinasabi sa akin ni, ayan na. Hindi, lagi po sa akin sinasabi ni Sister Prima, ate, kayo na nga. Hindi ko talaga kaya. Lagi yung sinasabi na ipagpipray ka namin, pagpipray natin yung family mo, yung relasyon nyo na mabuo. Although, sinasabi niya sa akin na mahirap yung ikaw yung mag-isa na single mom, mahirap. Pero inilalaban ko sa Panginoon na, Lord, kakayanin ko ba to? Bigyan mo ako ng lakas na paglabanan ko to kung anong meron sa pamilya ko. Na ako lang yung bumubuhay sa mga anak ko na although ngayon lahat sila may trabaho na. So praise God, lahat sila nakakatulong na sa akin, lahat sila may trabaho na. So hindi lang nila pinaparamdam sa akin, sa mga kagrupo ko, lalo-lalo na yung aming leader na, ate, kung ano man meron ka, kaya mo yan. Pagpipray ka namin, lagi nila ako ina-encourage na, kaya mo yan dahil kung may chance na mabubuo ang pamilya mo, ipagpipray namin yan. Pero, paano nga po, ito, Pastora John ang tanong. Hindi po, kasi, paano po kung yung anak na ang ayaw? Yung mga anak na lang po kasi ang hindrance. Kasi, although ako, lagi po ako sinasabihan ni Pastora na, buuin mo yung pamilya mo. Pero kung mga anak naman po ang ayaw, paano po? Ano pong gagawin ko? Ang ganda po ng question ng ating kapatid, no?
bilang nanay, mahalaga po sa atin yung stand ng ating mga anak. But I believe in my heart, if the Lord is speaking to me, speaking to the husband, the Lord will also speak to the children. Because the children needs to forgive as well. Now, yung reconciliation, yung restoration, hindi naman po yung isang snap. It would take time. Kasi kailangan pong mag-heal lahat. But, as for you, bilang ikaw yung nanay, ang magagawa po natin just is to pray with your children. You talk about it. Ano yung damdamin mo? Sabihin na natin, gusto ko nang magbalikan kami ng papa nyo. Pinatawad ko na siya. Ano bang masasabi ninyo? And then they will also, you will know. So, you will come up to a decision knowing na alam mo din yung kanilang damdamin. Pero, I believe in my heart, kapatid, na when the time is right, sabi nga ni Lord, I, the Lord, will make it happen. However, we have to also wait for our children to heal. They have to heal and they have to forgive. Kasi kasalanan din naman po ang hindi mag-forgive. But it will take time. Healing takes time. So, yung decision na po yan ay nasa sa inyo na. Kasi kayo po yung makikipagbalikan sa inyong Sinasabi asawa. nga po, di ba po, ang alam po natin na bawal po ang pinag-isa ay hindi dapat po pinaghihiwalay. So kung Originally, yes. So, doon ko lang po nalaman nyo na kasalanan po pala yon, yung maghiwalay kayo. Kasi pinag-isa na kayo ni Lord. 11 years na po kaming hiwalay. 10 years po kaming hiwalay and then nagkabalikan po kami ng 2 years, tapos last year, hiwalay na naman po. So parang hindi na po nag-work yung relationship, pero iniisip ko pa rin po na alam ko na kasalanan. Someday. Opo, na kasalanan yung kay Lord. Pero anong gagawin ko kung Ang point of view ko po dyan, magiging kasalanan po siya if meron na po kayong wala naman po? kinakasama. That's the time when you will have adultery Kasi yung sa na. akin naman po, Yun na po yung kasalanan. Pero hindi nyo naman po kasalanan kung kayo yung hiniwalayan. Kayo po ba yung nakipaghiwalay? ano po, Hindi naman ako po. yung kasi 4 times siyang ng babae po. So, Okay. Alright. So, if that's the case, siguro po kung yung question nyo na kasalanan siya, kapag kayo po ay mayroon ng ibang partner na hindi nyo naman asawa, bukod sa asawa ninyo, kung siya, bahala siya sa buhay niya. Pero kayo po, my advice to you is that you keep yourself pure sa harap ng Panginoon. And build your relationship with your children. Be there for them. Yung pananampalataya nyo po, yung how you forgive, even hindi repentant yung isa, let them see it. Kay ang siguro pa ang magandang goal nyo po, kapatid, is that even your children will forgive their father kahit hindi naman nagsasorry. Siguro po yun na yung para makalaya lang po kayo sa hate, sa alam niyo po yun. Opo. Yung heart kasi, yung heart natin, yung condition ng heart. So, medyo mabigat po, sorry na. Yung ating mga issue, pero this happens. Totoo nangyayari po ito. So, we have to be prepared. Kasi this happens. So, ay lahat po ay tumayo, mga kapatid. And I believe, tayo pong lahat ay tumayo na. We will end. Sorry po, nag-extend tayo ng 24 hours today. Pero thank you so much for being participative today. At ingatan po kayo ng Panginoon sa inyong pag-uwi. I believe in my heart, when you encounter these issues within your life group, the Holy Spirit will give you wisdom. What to say, what to do, and how to handle it. So, ayan. Sige po, tayong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat o Diyos for revealing to us and for a deeper understanding about the doctrine of faith. Lord, ang faith, Panginoon, is something that we can't see yet, but we believe.
So, Panginoon, I pray, Lord, na ang bawat pananampalataya na nirito, O Diyos, ay you honor them, Lord. Lord, let them see wonderful things. Let them see, Lord, great and mighty things, Panginoon, according to their faith and according to their beliefs. Lord, that our God, the God whom we serve, Lord, is alive, who is faithful, who is good, at ang lahat ng sinasabi mo, Panginoon, sa amin, all your promises are yes and amen. Lord, malugod ka, Panginoon, even to the smallest faith that we have, small as a mustard seed, Lord. Sabi nga, it can move mountain. Lord, I pray, Father God, that any trials, ano man, Lord, yung pinadaanan ng mga kapatid ko, Panginoon, sa oras na ito, Lord, I pray that you give them wisdom on how to handle them. Lord, you give them faith over faith. Lord, grace upon grace, Panginoon, na they will see who you are, that they will focus their eyes on you. Panginoon, that they will look on you, our Lord Jesus Christ. Panginoon, I pray, Lord, that there will be more answered prayers this coming week. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng life group leaders ito, na tunay nga, Panginoon, dala-dala namin ang tagumpay sa buong linggong na ito, Panginoon, at ingatan mo sila at bawat isa, Panginoon, sa kanilang pag-uwi. Pagpalain mo ang bawat isa, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon, and thank you very much po. See you next week. And Sister Myra, kayo po ay magpa-order ng coffee. Namiss ko yung coffee niya. Ayan, thank you very much po. Good night. Ay, lahat po ba